Salamat, Mike. Walang suot na protective gear tulad ng hard hat, gloves at goggles ang mga aksidenteng trabahador sa Makati. Labag po ito sa batas ng construction industry. Nakatutok si Ivan Mayrina. Mag-aanim na pong taon na si Mang Boy pero sige pa rin sa trabaho sa isang construction site sa Quezon City. Sa 30 taong itinagal niya sa construction, kabisado na raw niya ang peligro ng kanilang trabaho. Nang mabalitaan nga aksidente sa isang construction site sa Makati, may teorya agad siya kung ano nangyari. Siguro sa sobrang tao, yung bigat ng dala, siyempre tendency nung gumagalaw pa yung mga tao, mabigat. Nakaiwas daw sa disgrasya si Mang Boy sa tulong ng iba yung pag-iingat at panalangin. Pero kung tutuusin, bukod sa pag-iingat at dasal, may kaagapay dapat na batas ang mga construction worker. Taong 1998 pa nang ilabas ng Department of Labor and Employment ang Department Order o DO13 o ang Guidelines Governing Safety and Health in the Construction Industry. Reaksyon ito sa datos sa mga nakaraang taon kung saan number 1 ang trabaho sa construction sa bilang ng mga sakuna kung saan may mga namamatay at nasasaktan. Pero aminado ang Occupational Safety and Health Office na pilit man nilang ipatupad ang DO13, di ito tuluyang nagagawa. Sa halos 1 milyong establishmento minomonitor nila, wala pang 300 ang safety inspectors nila. We will admit na hindi gasinong sinusunod ng mga pagawaan. So, ang una dito is yung kakulangan nung tinatawag nating mga supposed to be mag-i-inspect. Tuloy naman yung aming pagtuturo o pagtitrain ng aming mga upcoming mga safety and health practitioner doon sa mga construction site. Ang personal protective equipment o PPE ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng kaligtasan sa construction na nakakaligtaan. Dapat naka-hard hat, gloves, safety shoes at goggles. Dapat daw nakasuot na ng harness kapag nagtatrabaho na nakatuntong sa isang platform o scaffold na may taas ng lampas sa 6 na metro. Sa nangyari sa Makati kanina, nagmula sa 28th floor ang mga nasawing construction worker. Wala silang harness. Ang mga PPE na sinusuot dapat din daw pasado sa masusing testing at di basta-basta nasisira. Sa laboratory na ito, tinetesting ang mga ito. May mga sumusunod naman daw sa mga patakarang ito, pero meron din namang pinipili daw ang magtipid. Ang problema dito pag minsan pagka sinabing occupational safety and health, usually pera Karapatan ng bawat isa ang kaligtasan sa trabaho. Pero para sa isang bansang may halos 3 milyon ang walang trabaho, minsan nababaliwala na ito. Paramihan siguro, gawa ng gipit, ganon, yung hirap ng buhay. Siyempre kahit pa paano, sasampayan, kahit napipilitan. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, blanco pa rin ang otoridad sa investigasyon kaugnay sa pagpapasabog sa bus sa Makati na ikinamatay ng 5 tao. Hanggang ngayon, wala pa rin grupong umaako sa palaisipang paghasik ng karahasan. Mula sa tanggapan ng Southern Police District sa Taguig, nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Yes, Pia, 2 araw matapos maganap ang pagsabog sa Newman Gold Liner bus, hindi pa rin masabi ng mga pulis kung sinong nasa likuran o ano ang tunay na motibo sa nagawang krimen. Mismong si PNP Chief Raul Bacalzo nagsabing wala pang malinaw sa isinasagawang investigasyon sa insidente. Marami mang hinihinalang motibo at maaring grupong sangkot, ni isa hindi direktang maiugnay sa pagsabog. Wala pa. We don't want to speculate. We don't want to speculate. We don't want to attribute. At this point in time, wala pa namang 48 hours. We don't want to attribute this incident to any other person or to any other group yet. Because we would like to work on evidence. So far as investigation is concerned, we would like to base our conclusion or our announcement on evidence. Wala pa ring grupong umaako sa karahasan. Karaniwang mabilis itong ginagawa ng mga terorista matapos makapaghasik ng terorismo. Hanggang ngayon naman ay hindi pa pwedeng ilabas ang artist sketch ng 2 sospek dahil nire-repaso ito gamit ang isang computer para halos picture na ang lalabas na composite image. Ang malinaw sa ngayon sa investigador ay kung saan inilagay ang bomba sa bus batay sa ginawang pag-alam ng mga trajectory ng shrapnel. Sa arawang case conference, pinatawag ng Southern Police District ang driver ng bus para magbigay linaw sa ilang bahagi ng kanyang statement. Tuloy-tuloy pa ang pangangalap ng mga affidavit mula sa mga saksi para makatulong sa pagkilala sa 2 sospek. Sa 19 na saksi, 9 pa lamang ang nai-interview ng mga pulis. We have also to understand they're on post-blast recovery.
mahirap. So some of them cannot be interrogated. Sir, gaano ka-importante? Pia, hindi pa binubura ni PNP Chief Raul Bacalzo ang posibilidad ng paglagay ng pabuya sa ulo ng mga nasabing suspect, bagamat hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa raw ito na pag-uusapan. Pia? Maraming salamat, Chino Gaston. Iginiit ng Moro Islamic Liberation Front na wala itong kinalaman sa pagpapasabog ng bus sa Makati. Ito ay sa gitna ng mga spekulasyon na nag-uugnay sa grupo sa malagim na pagsabog. Dagdag pa ng MILF, wala raw silang mapapala rito at kinukundi na raw nila ang nangyari. Pinagigting na po ng pulisya ang pagbabantay sa mga bus. Kasunod po yan nung naganap na pagpapasabog sa bus sa may EDSA Ayala sa Makati. May mga ipinakakalat na po sila ng mga tinatawag na bus marshal. Sumasakay ang mga marshal na yan at nag-i-inspeksyon sa mga pumapasadang mga bus. Nakatutok si JP Soriano. Sa isang bahagi ng EDSA Santolan, naabutan ng GMA News ang pagpara ng dalawang pulis sa isang pampasaherong ordinary bus na kanilang nakita. Nang makakyat sa loob, agad ipinaliwanag ng pulis na sila yung mga bus marshals mula sa PNP at naroon sila para mag-inspeksyon. Kami yung nasa NCRPO para i-ano sa inyo na mag-inspect kami. Hindi lang dito sa bus, kundi sa train, meron din kami. Kaya inspection lang po tayo. Tinignan ng mga pulis ang mga laman ng bag ng ilang pasahero at inikutan ang gitna at likod ng bus. Yung bag na sinasabi namin kanina, baka may naiwang bag na sumakay dito, iwan dyan sa ano yung mga bag na may naiwan dyan. Kaya yun po ang unang inaano sa kanila na baka may naiwang gamit, ay nangianohin natin ngayon. Ang dalawang bus marshals na ito ay bahagi ng 300 police bus at transport marshals na pinakakalat ng PNP. Dumaan daw ang bus marshal sa tamang pagsasanay. Naipagbigay alam din daw ang hakbang sa mga bus company. 50 pulis kada distrito ang ipakakalat ng NCRPO sa mga dinadaanan ng bus sa Metro Manila, gaya sa EDSA, Commonwealth at Quezon Avenue, Pasay at iba pa. Random ang pagpili ng bus na kanilang i-inspeksyonin. Karamihan naman sa pasaherong nakasabay ng bus marshals, nasiyahan sa nakita. Opo, pabor po ako. Dahil para nga po yung kaligtasan ng tao natin, ng mga tao, safe po. Ginawaman po. Pero mas okay din. Opo. Siyempre po, para ligtas po yung mga tao. Dati nang nagkaroon ng police bus marshals ang PNP, pero dahil sa nangyaring pagsabog ng isang bus sa Buendia, ay pinalakas nila itong muli. Wag lang po sila magugulat. Sana po yung hinihingi natin ng kooperasyon, yung pong wag po silang mairita, wag po silang mainis sa ating mga police, sa mga security guards, at iba pa mga force multipliers na maantalan ng konti yung biyahe kasi po para po sa kaligtasan ng lahat ito. Pinapaalalahanan din ng PNP ang publiko na huwag basta maniniwala sa mga pinapakalat na text messages ng bomb threat. Kung may ganito raw impormasyon, huwag na raw ipasa. Itawag na lang daw agad sa PNP Hotline 117 o sa PNP Text Hotline 0917-847-5757. Dagdag paalala rin ng PNP sa mga sumasakay ng bus. Para makatiyak na lehitimong police bus marshals ang inyong makikita, dapat naka-uniforme ang mga pulis, may ID at badge at dapat 2 hanggang 3 sila. Pagtitiyak naman ng PNP na hindi raw maabuso ang gagawing pagsakay ng mga pulis sa mga bus para mag-inspeksyon. At dahil sa nangyaring bus explosion, asahan na raw na magtatagal pa ang pagpapakalat ng mga bus at transport marshals sa iba't ibang lugar. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. Tinutukan ng isang youth scooper ang matinding baha sa Jeddah sa Saudi Arabia. Yan at iba pang nakalap ng ating youth scoopers sa pagtutok ni Josh Villanueva. Delubyo ang naranasan ng Jeddah, Saudi Arabia. Ayon kay youth scooper Robert Cruz, isang OFW, nagkaroon muna ng sandstorm bago bumuhos ang malakas na pag-ulan. Ito po makikita natin ang ilang oras na pag-ulan lang dito sa Saudi, sa Jeddah, dahil sa kakulangan sa drainage. Ito po ang nangyari. Ang mga sasakyan sa ilalim ng tulay, lubog sa bahang hanggang baywang. May mga tao ring tumuntong na sa kanilang kotse para makaiwas sa baha. Mistula namang paradahan ang ibabaw ng tulay dahil paralisado na ang trapiko. Makikita nyo, puno na ng sasakyan. Tapos, ayan naman yung ilalim ng tulay. Dito sa ibabaw, may tubig na rin. Dito naman sa Pilipinas, mabilis na nagbaha sa Cebu Business Park noong isang araw.
Yan ay kahit mahina at kalahating oras lang nagtagal ang pag-ulan. Makikita sa video ni News Cooper Paul Barnard ang isang taxi na tumirik sa gitna ng baha. 10 taon na raw siyang nagtatrabaho sa lugar pero ngayon lang niya naranasan ang ganito kagrabing pagbaha. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at itato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga U-Scooper, yun lamang pong mga video at itato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-U-Scoop ninyo. Chika Minute! Hello there mga kapuso, hindi kompleto ang gabi kung wala may init na chika, kaya humanda na. Van Dolph gagawa raw ng remake na mga pelikula ng kanyang amang si Dolphy. Siya na nga ba ang the next comedy king? At Janet Jackson, excited raw sa nalalapit na concert niya sa Pilipinas. May mensahe pa sa kanyang fans. Ang mga yan at iba pa, idedetalye ko mamaya sa Chika Minute. So, sunod! Batang lumalabo ang paningin dahil sa cancer, may hiling. Apilan naman ang isang ginang na may bukol sa dibdib. Tinuguna ng GMA Kapuso Foundation. Suspect sa Amerika tumakas mula sa umaandar na kotse, oh. Akusado sa kasong pagpatay, binato ng silya sa korte. Nako! Galit na galit yung kamag-anak ng biktima. Ito ang 24 oras.